Hi guys, I'm Kesho. Bago nyo tapusin ang aming video, please click the subscribe button para updated kayo sa mga bago naming i-upload. Yun lang po, maraming salamat. Hindi lingid sa atin na may mga taong magkaiba ang paraan upang mabuhay, maaaring sa mabuting paraan o sa masamang paraan. Si Paul ay isang estudyante sa kolehiyo. Magtatapos na siya sa kasalukuyang taon. Marami siyang kaibigan sapagkat mabait at matulungin si Paul. Ngunit sa kabila ng kanyang ipinapakitang kabaitan, ay may ugali rin itong hindi kanais-nais. Pag nasa bahay kasi siya, isa itong palautos at palamura. Sa tuwing pinagsasabihan siya ng kanyang mga magulang, ay hindi ito nakikinig. Minumura niya pa ito at pinagsasalitaan niya pa ng hindi maganda. Pasigaw ito kung mag-utos na para bang katulong lang ang turing niya sa kanyang dalawang kapatid. Biyernes ng hapon, maagang umuwi si Paul. Wala na kasi itong klase. Nadatnan niyang nanonood ng TV si Jake, ang bunso niyang kapatid. Inutusan niya itong hanapin ang tsinelas niya, subalit hindi ito narinig ni Jake kaya tumayo si Paul at pinalo ito. Kuya, pasensya na po. Hindi ko po talaga narinig yung utos mo. Umiiyak na saad nito. Anong hindi, ha? Ang sabihin mo, wala ka talagang silbi. Baka gusto mong ipakain ko sa'yo ang TV. Ayaw ko po. Sorry po, kuya. Pautal-utal na sugot nito habang humihikbi. Siya namang pagdating ng ama't ina niya, dali-daling dinaluhan ni Aling Senya si Jake. Ano na naman bang ginawa mo sa kapatid mo, Paul? Seryosong tanong nito. Ako na naman ang mali nito ngayon. Palibasa kasi, lagi niyong ipinagtatanggol yung anak niyo. Malingaw-ngaw ang malakas na sampal. Nagulat naman si Paul sa ginawa ng ama. Buong buhay niya ay ngayon lang siya nasampal nito. Dinuro siya ng kanyang ama, ngunit walang salitang lumalabas sa bibig nito. Ang ina na niya ang umawat. Umiiyak itong nakatingin sa kanya. Anong nangyayari sa iyo, Paul? Sumusobra ka na. Pati ama mo sinasagot mo na. Parang wala kang respeto. Dahil ba sa magiging doktor ka na kaya ka ganyan na musta? Bakit? Pag sa mga kaibigan mo para kang maamong tuta. Pinag-aral ka namin upang magkaroon ka ng magandang kinabukasan, hindi upang maging masama ang ugali. Ganyan ba ang itinuturo sa iyo, Paul? Hindi ito kumibo, bagkus tinalikuran sila at lumabas ng bahay. Napailing na lang ang mag-asawa sa inasta ng anak. Wala silang alam kung saan ito pupunta at kung anong oras na naman ito uuwi. Hayaan mo nang walang modong iyon. Balang araw, pagkisisiyan niya ang ugaling mayroon siya. Mula sa araw na ito, hindi na natin papakailaman ang kanyang desisyon. Nasa sa kanya kung uuwi siya o hindi. Ang importante, hindi tayo nagkulang sa pagbibigay ng payo sa kanya. Wika ng kanyang ama. Tumango na lang si Aling Senya bilang pagsang-ayon. Dumating na rin si Rod, ang pangalawang kapatid ni Paul. Hinahanap nito ang kuya niya, ngunit sinabihan lang siya ni Mang Rodolfo na kumain na lang. Hindi na rin nag-usisa si Rod dahil may pakiramdam siyang may nangyari bago siya makauwi. Nagpupuyos ang kalooban ni Paul nang umalis sa bahay. Tinawagan niya ang kanyang kaibigan na si Christian at sinabihan na baka pwedeng doon muna matulog. Pumayag naman ito kaya dumiretso na siya sa boarding house nito. O ano? May nangyari ba? Bungad nito sa kanya. Nagkunwari siyang hindi alam ang sinasabi nito. Ha? Anong nangyari? Wala. Akala ko may nangyari sa buhay nyo, kaya ka dito matutulog. Ganun ba? Wala naman. Naisipan ko lang na dito matulog. Akala ko nga hindi ka papayag eh. Ay sos, ikaw pa.
Halika't maghapunan na muna tayo. Mabuti na rin na naisipan mo dito matulog. May sasabihin kasi ako sa'yo. Ano naman yun? Sandali, magkain lang ako. Maupo ka lang dyan. Tumalima naman si Paul. Maya-maya'y habang kumakain sila, tinanong niya ito tungkol sa sasabihin nito. Ano nga pala yung sasabihin mo? Nag-usap kasi kami ni Jay at inimbitahan niya tayo sa kanilang pista sa susunod na Sabado. O ano, game ka? Magpapaalam muna ako. Text na lang kita kung papayagan ako. O siya, sige. Sa susunod na Biyernes tayo aalis ha. Linggo na tayo uwi kasabay ni Jay. Sa Capiz daw ang probinsya nila. Hintayin na lang natin siya sa boarding house. Sige, pero hindi ko pa alam kung papayagan ako ha. Susubukan ko lang. Kinaumagahan, maagang umuwi si Paul. Araw ng Sabado, kaya maglalaba siya ng mga damit. Nakita niya ang kanyang mga magulang na abala sa pag-aayos ng nasirang kulungan ng manok. Samantalang ang dalawa niyang kapatid ay kanya-kanyang linis ng bakuran at sa loob ng bahay. Nagmano siya sa kanyang mga magulang at saka binato ito ng magandang umaga, ngunit wala siyang nakuhang sagot sa mga ito. Bago pumasok ng bahay ay nilingon pa niya ang mga ito, pero parang hindi alintana sa kanila ang presensya niya. Naninibago siya sa kinikilos ng mga ito, pati na rin sa kanyang mga kapatid. Kakatapos lang niyang maglaba nang tawagin sila ng kanyang ina para mag-agahan. Ay, hindi pala siya tinawag. Sila lang, pero kahit ganoon, pumasok pa rin siya sa kusina kasi nagugutom na rin ito. Wala silang imikan habang nag-aagahan. Siya na ang bumasag sa nakakabinging katahimikan. Nay, itay, magpapaalam sana ako na sa susunod na Sabado may pupuntahan kami ni Christian. Saad nito, walang sagot mula sa ama niya, kaya ang kanyang ina ang nagtanong. Bakit? Saan ba ang lakad niyo? Pupunta po kami sa probinsya nila Jay sa Capiz. Biyernes ng hapon kami aalis at sa linggo na kami uuwi. Nagkatinginan ang mga magulang niya, ngunit wala namang pagtutol sa mga ito. Maya-maya'y nagsalita ang ama niya. Mag-iingat ka doon. Hindi mo kabisado ang lugar na iyon. Bago ka umalis, magbaong ka ng kalamansi at asin. Ilagay mo iyon sa iyong bulsa. Bago pa siya makasagot, ay tumayo na ito at bumalik sa labas. Hindi na rin siya nag-usisa pa.